Narito ang programang totoong-totoo, Tambayan sa DWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahahalagang mga issue. Tambayan sa DWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa DWIZ. Yes, it's Monday! We're back and we're so powerful! Yes, kami lang talaga. And mga bakla talaga ang nag-rule dito. Ayan. So, hello, attorney. How are ya? Eto, mali tayong pag-abot sa inyong tanan. O, di ba? Yes. Ibang language tayo, no? Ay, well, anong language yun? Syempre, hulaan mo na lang. Bisaya ba yun? Yes, it's Bisaya. Maayong hapon po sa inyong lahat, mga Bisaya dyan. Ayan. Oo. At kumusta naman po kayo? Kumusta po kayo? Maayaw man ko? Ay, galing! Ako din, kaya ko din. Sige, ito nga. Sige, go. Sambuanga, di ba? Sige. Buenos tardes, mi amigos, mi amigas, Mia Khalifa, mi Merikina, mi Orange na orange mi ka Drew ngayon, Oliver. Ay, orange ba? Bakit? Hindi. Ano siya? Peach to. Iba lang Peach ba kulay yan? dito. So, Peach paano de kita Leon. tatawag? Peachy de Leon, hindi Peachy Casas. Ay, anong sasabi mo? Wow. Miss Ermita. Ito po, magandang hapon po sa inyong mga katambay. Sa inyong lahat po, mga katambay, kasosyo. Nandito na naman po kami ni Boklo ng Bayan. Yes, bakla. Drew Olivar, Peach de Leon, Amanda Page, Junior the Third, PhD, MD, Guillermo Palanca Awardee, Best in Swimsuit and National Costume, and Tama, samahan niyo po kami ngayong hapon ito dahil maganda po itong hapon ito ang aming tatalakayin. Pero bago yan muna, ay mapapanood niyo at mapapakinggan kami po sa website ng dwiz882am.com. Ma-download niyo rin po ang DWIZ app sa inyong iOS or Android. Hanapin niyo lang po ang DWIZ882 sa FB page. Hotline po namin 470-1750-254. Ulitin ko po 470-1750-254 o kaya sa text line na 0918-350-2378. yes, at pwede rin po kayo magpadala ng inyong mga regalo sa amin at pagkain dito lang po sa DWIC 5th floor. Tama. Uy, batiin pala natin. Sorry, nakalimutan ko kasi last week. Alam mo ba si Manuel Cartagena, yung kanyang mother, 91 years old na. Ay? Yes, nag-celebrate po si Mami Leonisa ng kanyang kaarawan last Wednesday, March 6. So, batiin natin siya ng happy birthday. Happy birthday. Bigyan natin ng 5 palakpak at kalahati. Correct. Ready? Ayan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Pak! Happy birthday! Happy birthday! Yan. Oh, imagine 91. Oo, kasi Retired na. Yes, from Japan itong katambay natin ito si Manuel Cartagena at ang kanyang mother nga daw 91 Ay, years 91. old. Biruin mo 'yon? Biruin mo, makalintal. Correct. 91, pagre-retire mo yung kwan. Oo, sinabi ni makalintal, ayaw niya daw niya na para 56. Ganyan. Oo, si Mami Leonisa, many more birthdays to come. Ayan. Many more birthdays. Ayan. Anong balita natin ngayon? Ayan, may Drew? balita ako, attorney. Sige, go. Sige. Kay Attorney Trixie, balita natin. Co-host natin. Sige. Ay, congratulations sa'yo, Attorney Trixie. At meron ka ng, magsusulat ka na sa dyaryo. Yay! Saan? Oo. Saan? Ewan ko kung saan siya magsusulat na siya? Oo, sa Galing. dyaryo. Ewan ko kung abante. Ayaw sabihin na lang yung mga kwan na yan. Oo. Mabuti pa kayo, di ba si TP, nagsusulat na sa dyaryo. Ako rin. Tapos ikaw din. Oo, sa Police Tapos, Files Tonight. Ako din naman sana, pagsulatin niyo din ako. Pwede. Why not? Gusto Yung mo? mga Cerex. Ay, pwede. Yung parang expertise mo yan. Oo. Pumunta ako sa hotel at nakita kami. Binuksan ko ang zipper. Nakita ko walang pera. Wala pala. Kahit ganakaw pala. Kahit gano'n lang, kahit tagagawa lang ng Sudoku. Gano'n. Tama, oo. Ala, ayan. Para sa mga nakikinig sa radyo, ay naku si Drew dito. Ay inaakit si Kuya Winner. Ay nako, yan po ay dala ng dahil Lunes po ngayon. Oh, di ba? May paturo-turo pa siya ng kanyang daliri. Parang gamit na gamit yung daliri mo. Ay,
Amoy. Amoy, ano ba yan? Ube halaya. Ano ba yan? Bago na naman yan. Alam niyo mga kaibigan, mga kasosyo katambay, sa likod pa lang, nag-uusap kami nito. Oo. Meron siyang inimbento na naman na word for the day. Ube halaya. Ube halaya po. Ano ba yan? Yan po, yung kon po. Oh, sige. Pasintabi sa mga kumakain, ha? Ano ba yan? Oh, sige. Yan po yung sa sa aming mga lalaki. Yan po yun. Sa Itlog. makikita? Sa ilalim. Sa ilalim po na ito. Ah, Tignan nyo po. Wag po, picturean nyo po. Ganyan. Wag nyo lagyan po ng kwan. Wag nyo pong lagyan ng filter kapag pipicturean nyo kasi iba yung kulay. Ganon? Para magiging ube halaya talaga. Dahil sa kulay. Sa kulay yung Oo. violet talaga. Parang nabugbog. Nakipag-box. Ala, meron tayong ganyan na ube halaya daw. O, tapos yung mga kumakain dyan, ha? Nakakawa. O, yung ano, balita tayo. Sige, ano yung una mong ibabalita sa amin? Ano ba yung unang balita? Ayan, namatay na si Chocolate. Ay, oo. Nako, condolence. no? Nagluluksa po ang mga artista. Correct. At lahat ng mga... at artistahin. Oo. At mga arty-arty dyan. Tama. Na wala namang kwan talaga. Correct. Na ano siya, no? Na stroke, na Oo. heart attack siya. Heart attack po siya sa Abra habang siya Tama. ay nagsishow doon. Oo. Kapansin-pansin po doon sa video niya na kumakalat ngayon. Correct. Yung performance niya na Oo. hinihingal na talaga siya at nakikita talaga namin. Hingal na hingal siya, di ba? Na meron talaga siyang Oo, nararamdaman. nararamdaman. At saka ano, di ba yung mga last words na sinabi niya, di ba? Na parang ayokong mahuli. Mauuna ako sa inyo, di ba? Parang premonition, di ba? Premonition. Tapos yung si Pokwang pa, yung post pa niya, Oo, di ba? Oo. Ay, Ano sabi ni mamamatay ka. Parang Oo, di ba? Pokwang ka na, hinihingal ka, mamamatay Correct, ka. oo. Hindi naman natin sinisisi si Pokwang, pero... Tama. Ayan. Ay, ano yun? Cellphone. Ay, nagpi-feedback. Nagpi-feedback. Sorry po. Oo, sorry naman. Oo pala. Kasi talagang ganito talaga. Akala ko meron tayong Tumahimik news ka muna. report. Ano, Speaking of news yung Court of Appeals Yes. nag-resolution na. Lumabas ang resolution ng Court of Appeals tungkol dun sa hinaing nitong Rappler, di ba? Maalala natin ang Rappler, sabi daw ng Rappler, kinatigan daw sila ng Court of Appeals. Pero hindi naman yun ang totoo eh. Ang totoo noon, sabi ng Court of Appeals, hindi natin pakikialaman ng desisyon ng Securities and Exchange Commission, ibaba yung kaso sa Securities and Exchange Commission, kung ano ng desisyon dun sa donasyon daw ng Omidyar, i-resolve muna ng SEC. Nag-motion for recon itong Rappler. Ngayon lumabas ang desisyon ng Court of Appeals, sinasabi denied yung motion nila. In other words, sorry pero wala kayong magagawa. So anong gagawin ngayon ng Rappler? Iaangat nila sa Supreme Court. Yan ay magiging gawa nila. Kaya lang pag inangat nila yan, dalawa lang naman ang titignan dyan ng Korte Suprema eh. Una, kung may grave abuse of discretion. Ibig sabihin, inabuso ba ng Court of Appeals ang kanilang desisyon nung una? Malabo yun eh. At saka titignan din question of law. Hindi kasi tinitingnan sa Korte Suprema ang questions of fact. Okay, kaya mukhang malabo na naman sila. Kaya sorry na lang, Rappler. Sorry. Diba? Tsaka attorney yung sinabi nila, pinapalabas nila. Correct. Na fake news sila, attorney. Yes. Nagmukha talagang fake news kasi sinasabi nila dati sa Court of Appeals, diba? Ayan, appeals. Correct. Ayan, Court of Appeals, diba, na ganito, ganyan. Ay, hindi pala. Ngayon, napatunayan. Huwag kasing invento kung sa dulo na walang hanggan. Walang hanggan. Kasi pinapakalat nila na nanalo daw sila sa Court of Appeals. Hindi po yung totoo. Hindi sila nanalo, hindi ng desisyon ng Court of Appeals. Yan. Ngayon, nag-resolution na dinedenay ang kanilang motion for recon. Hindi sila pwede mag-second motion for recon. Hindi tama yon. At maalala ko lang, kasi pag yan inakyat sa Supreme Court, mali naman ang sinabi ni former spokesperson ng Supreme Court na si Professor Theodore Te. Naging teacher ko yan. Sabi niya, ang desisyon daw ng isang division ay hindi daw desisyon ng Korte Suprema. Mali po yun. Hindi po siya, ang desisyon ng isang division ng Supreme Court ay desisyon ng buong Supreme Court na rin yun. Kumbaga, yan ay masusunod kahit na ba isang division lang yan. Kasi hindi naman pwedeng palaging en-bank ang lahat ng kaso i-en-bank. Ibig sabihin ng en-bank, 15 silang uupo. Hindi naman palaging ganun eh. Kaya hinati-hati sa 3 divisions. Ang division, pag nag-desisyon yan, desisyon pa rin yan ng Korte Suprema. Sabi niya, pwede pa daw i-appeal. Mali po yun. Nagulat ako kay Professor Te na yun ang sinabi niya. Kasi yan ay nangyayari lamang sa, let's say, sa Court of Tax Appeals. Sa Court of Tax Appeals kasi, kung anong desisyon ng isang division, pwede mong iangat sa en-bank.
kumbaga i-appeal mo sa en-bank. Pero sa Korte Suprema, hindi ganun. Ewan ko, kaya sorry na lang si Rappler, Pero diba? yun nga, Korte Suprema, di ba? Na parang kayo nga, nagda-doubt na kayo, Rappler, sa kung nila na baka kung kayo. Ayan. Tapos may balita tayo, nangyari daw sa Hong Kong. Ay, may nilangaw. Correct. Kumusta sa mga taga Hong Kong dyan, mga katambay, kasosyo? Totoo ba yun nangyari na nakita talaga. Dinagsaraw? Hindi fake news. Meron talaga siyang fan. Ay, fake news sila, attorney, pero hindi nagsisinungaling ang video. Tama. Diba? Pinalabas po talaga na walang pumunta talaga. Naglagay pa sila ng stage doon. Yes. At umambun pa nga daw. Kaya, umambun daw. Meron nga isang katambay natin na isang kasosyo na umiikot-ikot pa, pinakita niya sa cellphone niya, di ba? Wala talagang tao. Wala, dinadaan-daanan lang daw sila nagsasalita. Nakakahiya. Sayang ang plete. At ang press release nga daw nitong si Madam Vice President natin, pupunta daw siya para yata may parang kukunan ng video para doon sa kanyang project. Meron project yung office niya eh. Wow. Pero ang nangyari, anong project? Sa PLE? I hope yata. Nagkanchilyo? Hope project something, ganyan. Mamumulot na basura. Pagkatapos pagdating doon sa Hong Kong, hindi naman pala, ewan ko kung ano nangyari pero ang sabi nung iba, nakirally lang siya doon sa 8. Ay, doon? Pumunta ba talaga siya? Pumunta siya, may picture siya. Yung 8, ilan na lang sila? Parang 5 lang yata eh. Kasi yung asawa nitong si, hindi nakapunta. So merong yung mismong candidate, hindi nakapunta. Yung asawa na lang yan ang pumunta. Ay, wala din si Kon, di ba? Si Bam, wala yata. Wala din. Sino ba mga nanonood? Nahiya na sila. Hindi ko kasi Iyang na sila sa Dilawan. No? Parang nagwawatak-watak na talaga sila. Minsan, hindi mo na maintindihan kung dati ganyan yan. Tapos biglang naging ganon. Tapos naging ako si Anthony. Nagabak lang. Paiba-iba, di ba? Tapos mamaya, wala na naman tong si ganito. Si Mar Rojas. Ano nangyayari sa inyo? Madam Vice President, nasaan yung pinagmamalikin mong boto sa'yo na 14 million? Ilan yun? Attorney, 14 million? Tapos may humirit pang isang abogado na sabi niya, pagka daw fake yun, dahil daw fake daw yung polling results, di ba? Fake din daw pati si PRRD, si President Duterte. At nabasa fake ko din daw si Mayor Sara Duterte. Hello. Ay, sinabi nitong si Emilio yan. Sige. Emilio. Ano sabi niya? Sabi niya, Dear Sara, as your former election lawyer, ay, nakaramdam ako talaga ng bitterness agad ha. Bitter-bitteran siya. Okay. I will tell you this. You and your father won in the same automated election as Vice President Lenny's same machine, software, and canvassing system. Hindi malinaw to ha. If Lenny's fake vice president, that makes you, your father, a fake president and you a fake mayora, sabi nitong Emilio. Sabi niya yan. Isang traitor na naman na Emilio ang dumating. Pero kung following yung line of reasoning niya, di ba? Kung fake yun, di lahat ng official fake. Pero kahit na fake lahat sila, di lahat sila doon, mataas pa rin si PRRD. Mataas pa rin si Mayor Sara, di ba? So ano yung hinihirit niya? Yung hinihirit siya mali-mali, di ba? At saka hindi niya naintindihan na ang IT kasi, pwede mong yung resulta kung ano yung gusto mo lang palitawin, yun lang ang affected. Akala niya yun, parang bumuo na sila agad ng parang smart na machine na parang mandadaya ng lahat-lahat. Tapos ito pa, di ba, nagkakaroon ng alitan nga si si Vice President Lenny at saka si Mayor Sara Duterte, di ba? Tapos pinahinto na lang si Sara. Mabuti pa talaga tong si Ano sabi ng mudra niya? Huminto ka na. Sabi ganyan, di ba? You are the daughter of A. Rodrigo, but people should know you're also the daughter of A. Ano pangalan ng mother niya? Ayan, Elizabeth Zimmerman. Di ba? Social, di ba? Pangalan pa lang, di ba? You're also a daughter of an Elizabeth, sabi niya ganyan. Kaya you're also a daughter of 3 girls. Parang alam ko yan, di ba? I have 3 daughters. I think they are girls. Di ba tama-tama para sa soji natin, pag-uusapan natin mamaya yan, di ba? Daughters. Baka nga hindi girls and daughters. Ewan ko ba, nawindang din ako doon sa sinabi niya yan. Nakakaiyak talaga, attorney, while crying. Kain muna tayo while eating. Tama, Kaya magsalita ka lang while talking. Crying. Uy, di ba, di ba merong nangyari sa Ethiopia?
Yes. Ay, sa oo Ethiopia. Oo. Meron na naman bumagsak na eroplano sa Ethiopia. Yan ay lilipad sana papuntang Kenya. Yeah, Oo. hindi sa'yo, hindi sa akin, sa Kenya. Okay. Kaya lang yun nga na bumagsak yung aeroplano. Isang Boeing flight pala to. Ay, isa na naman. Boeing. Parang yung nangyari sa Malaysia. Oo. Hindi ka tama, Malaysia. Tama. Okay. Oo. Pero in reverence naman sa kanila nga, all passed away. So lahat talaga daw. All 157 passengers, natigok lahat sila. So, kakalungkot na balita po yun. Walang nakasurvive na patay. Oo nga. Di ba ba Makino? Oo nga, nagulat din ako sa statement niyang yun. Di ba, sabi niya ganyan, sabi niya survivors daw. Survivors daw na namatay. May namatay. Paano naging survivor ng namatay? Zombie? Diba? Hindi, mga voters na patay. Malay natin. Malay. Diba? Pero speaking of yun nga, yung sa Ethiopia na nangyari, kasi nga, yung napag-usapan natin before, Mercury retrograde ngayon. At dadagdag natin yan pagdating sa Thursday. Yes. Yung Manko Day natin. Ano pang balita natin pala? Ay, isa na, isingit ko lang talaga si Bob Aquino. Alam ko na kung bakit mo nasabi yun, yung mga yung namatay na survivors. Bakit daw? Yan po yung demokrasya. Namamatay, nabubuhay. Ay, oo. Di ba nakakasurvive? Correct, oo. Tapos mamamatay na naman. Tama. Tangina. Diba? Parang yung sa decision nga ng Court of Appeals, may nabasa ako sa Facebook, sabi ng isa, democracy has died again. 5, 4, 3, 2, 1. Oo nga. Kasi yun na naman nahihirit ng Rappler. Pati mga DDS pages, supporters, diba? Namamatay, blinablock, tapos nabubuhay, tapos papatayin na naman. Yes. Diba? Ang hirap ng buhay. Hindi natin napapractice ang freedom of expression. Kumusta pala ang tubig sa inyo? Ay, yung tubig namin, attorney. Okay naman kasi parang alam ko na naman. Saan ka nga pala nakatira? Nakatira po ako sa condo, Manila. Meron po kaming swimming pool doon. Wow, okay. At saka tubig nyo, nagagaling saan? Sa aircon. Kaya nakaligo ka pala ngayon. Oo naman. Diba? Buti ka Kaya pa. wala kaming problema sa tubig. Pero ang dami natin mga katambay at kasosyo at mga kababayan natin na ngayon ay walang tubig. At walang kuryente pa raw. Kawawa naman sila. Oo, kasi nga Kahoy-kahoy ang bahay. Charot. Pero nangyayari yan ngayon dahil nga sa sobrang pag-init. Saka yung Lamesa Dam, di ba? Critical level na daw, bumaba na. Kaya sana naman ito ay mabigyan ng kasagutan. Kasi taon-taon na lang ito nangyayari, di ba? Kaya kawawa yung mga nawawalan ng tubig. So, medyo, sana tingnan natin kung anong masasabi ng mga... Dahil dyan, magre-rain dance tayo. Ayan, sige, para umulan ng konti. Isang kwan dyan, makapagdamdaming kwan. Baka yun na naman, yung tugtog na naman ng Careless Whisper ba yan? Ano bang makakatulong yung Pepe Dede dance craze ko, no? So, pagpapaulan. Para pagpapaulan. Sige nga, ayan, tingnan natin kung ano papatugtog sa atin ni Kuya Winner. Ayan. Paano? Ang chip ko dito. Makikita yung ubing halaya. Sa dali masakit pa tong operasyon ko, diba? Yung petchay, diba? Inoperahan ba yung petchay? Hindi naman, diba? Binlaid lang. Speaking of yung walang tubig, kasi sasayaw ka ba muna? O bago yun? Wag na. Sige. Yung sa Iloilo, kasi nagsulat si Bobby Tiglao. Sabi daw niya, yung sa Iloilo, meron ngang prangkisa na binigay sa bagong korporasyon. More. M-O-R-E. Kaso, parang ayaw yata nung mga dati pang namumuno na doon Meron kasi isang panay electric company doon, okay? Na pinamumunuhan ng mga Cacho, pamilya ng mga Cacho at saka pamilya ng mga Lopez. At ngayon, ay parang gusto nilang pigilan kasi ang sinasabi doon sa prangkisa na yon na kailangan i-give up na nila lahat ng kanilang mga power lines, etc. para magamit na ng more. Kasi nga para mabigyan ng lunas. Kasi ba naman nagkaroon ng dalawang major events sa Iloilo na hindi, ako kung ano nangyari, walang kuryente. Yung isa, Museum of Economic History, launching. Okay, walang kuryente. Tapos kumanta ang world-renowned Philippine Madrigal Singers. Wala rin kuryente. World class yan? Tapos ganyan-ganyan lang? Yes, walang kuryente. Kaya yun ngayon ang himutok nitong si Drilon, si Senator Drilon na Ilonggo rin siya. Ilonggo. Pero yun nga, sabi niya, bakit ganon? Kaya
Ngayon, tumututol tong grupo ng mga kacho at nagsampa daw ng kaso sa Regional Trial Court. At ang sinasabi doon, pipigilan daw nila. At syempre naman yung ABS-CBN, syempre Lopez yan di ba? Kinakatigan naman nila yung sinasabi nyo. Yan ang problema nagkakaroon tayo ng mga brownouts kasi nga hindi naasikaso yung capital investments. Yung tinatawag na capital expenditures, CAPEX. Ang nangyayari, yung mga pinupuhunan nila, yung mga kinikita nila, pumunta na lang sa kanila. Hindi nila din-develop. Kaya tuloy, yan ang problema sa Panay Island. Yes. Pero ang dami nating pwedeng pagkuhanan, maging source of energy, di ba? Correct. Like dun sa mga fossils natin, mga ganyan, fossil energy, ganyan. Tapos meron, ito nga, kinokontra ka sa parati ng mga dilawan. Yung mga, like itong windmills, di ba, attorney? Paano daw magkaka-windmills kung wala naman daw hangin? Pati subway, paano kapag bumaha, talaga, mga kontra. Paano yung mga appliances kung walang kuryente? Sana wala tayong mga appliances ngayon. Ewan ko ba kung paano sila mag-isip, dapat talaga, ibalik na si Volta. Kung gusto ng kuryente, di ba? Si Volta, no? Kailangan talaga natin, mapapagastos tayo ngayon sa kuryente. Inom tayo ng kuryente para hindi tayo ma-heat stroke. Uy, batiin natin si Annie Agatchalian Agni. Naka-orange ka daw. Oo nga. Sabi niya. Tapos si Peachy to. Peach daw. Peach sabi niya. Peachy para sa peach. Salamat. And then si Tusi Dides Antonio. Ayan. So, kaya yun po yung natin, mga katambay at sa kasosyo. Ngayon, meron tayong isang mahalagang, may balita pa ba tayo bago tayo tumungo sa ating? Oh wow, naka-scarf na si Ako po si Gutok. Hindi ba dapat nasa mo yan? Sa buhok? Ay, hindi pwede. Oo, para, sa leeg niya nilagay. Respetuhin natin ang mga Muslim. Naglagay po siya ng scarf na lubing halaya sa kanyang peach mango pie na damit. Oo, favorite ni Gutok yung yung violet tapos green. No? Para siyang talong. Sa labi. So yun ang kanya, nagsuot siya ng ganon. Kasi ngayong hapon, may updates pa ba tayo sa mga balita? Ay, ano pa ba yung mga balita pala natin? Ano pa bang pwede natin ay, meron pa isang balita. Sige, Yung si yung awayan nila. Pag-usapan na ba natin? Yung awayan ni na Sarah. Sa kasi, yata ano na natin. Pinahinto na siya ng mudra niya, di ba? Sa ang hirit naman itong si VP Lenny, kung hindi daw makakatulong, wag na lang daw pag-usapan. Sa totoo lang, simula siya ng tapos pagkadating sa huli, biglang aatras. Ano ba? Yung credibility mo para magsalita na kung ka, na honest ka, na ayaw mo ng honest, ganyan. Yan yung larawang kumalat na nag-aantay daw ng bus. Oo nga. Wala namang ganon, di ba? Oo, honest ka ba talaga? Yung pagpunta-punta mo sa ibang bansa na may kasama kang iba-iba, di ba? Bakit hindi mo sinasabi kung ano yung katotohanan doon? Di ba? Yung pagiging tahimik mo sa mga pinaggagawa ng mga boss mo, ng mga kasama mo, di ba? Kapag tahimik ka, sinungaling na rin yun kasi hindi ka tumutulong para malaman ang katotohanan. Pagiging sinungaling yan. Hindi matitigilan talaga ang pasmado kong bungangan. Pagkasinungaling mo talaga, gumagamit ka ng false eyelashes. No. Kaya itong nilang dalawa, sagutan nila, huminto. Pero makikita mo rito, napaka-sharp ng sinabi ni Mayor Sara, no? Ang galing ng mga words na sinabi niya, kaya humanga ako Kasi, kaya sabi niya siya na lang daw ang hamunin sa debate. At saka, di ba, tinurn down na nga ang 8 doon sa kanilang gustong magkaroon ng debate. Wala na nga ang oras doon, wala panahon, etc. Parang hindi umaayon sa kanila. Tama yung sabi mo, diba? Yung mga karma. Correct, lalo na papasok ang April, pagdating ng April, Carmillion, di ba? Plus, lahat ng mga kaanuhan lalabas, may malalantad. Tsaka wala na ngayong honest, lahat sinungaling talaga. Di ba ang biggest talaga na lie, attorney, yung sasabihin mo na, I have read and agree to the terms and conditions. Diba? Bakla, kahit hindi binasa, di ba yung mga kandito? Kung daw, yun sa web, di ba, kapag mga terms and conditions, kahit hindi binasa, ang haba-haba kasi, basta pindon na I agree, gano'n. Di ba ganun sa web, di ba? Pinsan, ako pag kami nakikita kong gano'n, yung kahaba-haba, hindi ko binabasa, pinipindot ka lang, accept, ganyan. Kasi sa sobrang haba di ba? Yan, ngayon, may balita pa tayo? Wala na. Wala na. Go na tayo sa
sa topic natin. Ay, oo, may topic tayo ngayon, kabaklaan. In ka, di ba? Yes. Soji Bill. Para sa kaalaman ng lahat ng nakikinig sa ating mga katambay, ito po ay isang panukala pa lamang na inilatag na sa Kongreso. Actually, sa House of Representatives last 2017 panilatag. Tapos ngayon siya ay tinake up, kaya lang noong 2018 walang nangyari. I mean, doon pa lang nagkaroon ng committee report sa House of Representatives at umakyat na nga yan sa Senado, kaya lang nabinbin ngayon doon. Okay. So ito po ang sinatawag nating House Bill 4982 o yung tinatawag nating mahaba kasi ito sexual orientation. Yun ang sexual orientation or gender identity and expression. Kaya Soji. Oo, G-I-E. I'm Soji. So yun po. Ayan ay, ang short form ho niyan is yung tinatawag na anti-discrimination. O, yan ang short form lang niya. Kumbaga yun ang or Soji Equality Act. Sabi ng House of Representatives, sabi naman ng Senado, Anti-Discrimination Act. So yan, maganda nating pag-usapan yan. Soji. Okay. Naintindihan mo ba kung ano yung sexual orientation? Ay, alam ko naman, attorney. Sige, ano yung sexual orientation talaga, kung ano yung, kung saan ka nalilibugan. Ay, ganda! Diretsahan na, kung diba? sino yung type mo, kung saan nagkaka-crush ka, kung ganyan. saan ka yung parang yung sexual attracted. Romantically attracted ka sa ganito, sexually attracted ka sa ganito. Yes. Yan ang sexual orientation. Galing. Kung saan yung tinitibok ng pechay mo. Yung pagka nalingon ka lang ganyan, yung bang pag lumingon ka, akin ka, di ba yung mga ganyan? So yun ang sexual orientation. Ano naman yung gender identity? Yung gender identity, ito lang kasi gusto ko lang din talaga liwanagin talaga kung anong pagkakaiba po ng sex at saka gender. Ang sex at gender, ang sex naman kasi kung pag ikaw, ito muna, pag merong form, okay, di ba may mga ganyang forms, di ba, nakalagay sex. Ano nilalagay mo? Everyday. Ako since birth, none. Ayan. Parang sa kaalaman ninyo, ito, parang bulati na naman ko. Si Miss Petchay. Oo. Kasi, baka maubos ang oras. Hindi, maraming oras tayo para dyan. Kasi ang sex po, ang meaning po, hindi po yung parating kabastusan. Ang sex po, ayun yung po yung organ na, yun po yung nilagay sa iyo na kasarian mo ng doktor dahil yun ang nakita niya sa'yo. Correct. So, kumbaga, pag unga mo noon, pinalo ka sa puwet. Okay. Ikaw ba, tinanong ka ba ng doktor nung pinanganak ka? Siyempre hindi, di ba? Pinalo ka lang sa puwet, pinalo diba? ako, sabi, pero hindi ka tinanong. Pero hindi ka tinanong, di ba? Hindi ba sinabi sa'yo, baby, anong sex mo? Hindi naman gano'n, di ba? Pinalo ka lang, di ba? Umunga ka lang. Paano yung unga mo? Hindi naman kami close. Paano yung unga mo? Close tayo. Sabi ko. Tapos may nakita sa'yo, sabi sa'yo, ano to, nakita yung ano mo, sabing ganyan. Okay, so male. Nakita kasi. Ano yung tatawag? Upo ba? Okra. Ka muna. Okra. Kasi hindi ka pa circumcised noon di ba? Ay, gana. So, okra muna. Okra muna. Okray ka. Diba? Okra, nung nakita okra, sabi ganyan, male. So, nilagay sa birth certificate mo, male. Tapos, yun yung sex. Yan, yun ang sex. Ang gender naman, ano yung gender? Ang gender naman, ay kung ano ang tingin mo sa sarili mo. Kung nahinog na yung enlightenment mo sa buhay mo. Alam mo yung parang na bukas na yung kaisipan mo. Ano ba ako? Ikaw na magde-decide. So, yan tinatawag na gender identity. Yes, gender identity. Kasi sa batas na ito, meron tinatawag na sexual orientation, tapos meron gender identity. Ano naman yung gender expression? Alam ko yan, dahil matalino ako. Yes. Teka. Si Drew po dito ay graduate po yan ng nursery, di ba? Yes, nursery. Ang mga tinatanim mo pala? Masters in Munggo. Ang dami niya kasi tinatanim, puro pechay, upo, talong, saba. Kita nyo? Masters yan, nursery yan. Pinagmamalaki ko yan. May nursery ako sa bahay. Kapag expression, ano masasabi mo? Kapag gender expression naman po, ay kung paano niya i-express ang inyong kasarian. Kasarian. Example sana, kung transgender ka, di ba? Hindi
transgender woman, kung ka sana, kung transgender woman ka, hindi naman ibig sabihin na kailangan mong pambabae lahat parati yung pansuot mo. Kung paano mo express, pwede kang magsuot ng mga pang-basketball, gusto mo boyish. Kung ka naman, bakla ka, di ba? Pwede ka naman ipakita na macho-machohan ka, di ba? O kaya downy-downy. Di ba mga expectation ng lipunan natin, pag ikaw ay lalaki, di ba ang boses mo dapat mababa. Di ba dapat ganon? Pare. Di ba ganyan, pare? Di ba? I love you, pare. Di ba ganyan? Yung kanta ni Michael Pangilinan, love you, pare. Di ba? Kumusta, bro? Di ba ganyan? Pero pagka babae, kaya rin nagsalita, sabi sa'yo, kumusta naman? Ay? O bakulaw? Di ba? Kumusta, pare? Di ba? Pero girl lang nagsalita, kunyari lalaki naman sabi sa'yo, hi, Drew! Sa tasas ng boses, Di ba? Iba, hindi tanggap ng lipunan, di ba? Gano'n. Hindi pwede, di ba? Pwede. Yung mga ganyan. Yan ang sexual, gender expression. Gender expression. Yan ang tinatalakay nitong panukala na ito. SOGI, Sexual Orientation, Gender Identity or Expression. At ito ay para sa tinatawag nating LGBT community. Anong bang haba na ngayon, LGBTQIA. May I pa. May A pa. Oo. Para maganda mag-usapan niya. Sige, ano ba yun? Ano ba yung LGBTQIA? Sige, ano yung L? Ayan. Yung L po ay... Alam ko palagi kang ganon. L na L ka. Hindi. Lunes na Lunes, di ba? Lalaki, girl, tomboy. Hindi. Joke ano yung lang. L? Ang L po ay lesbian. Lesbian. Ang lesbian po. Ano yung lesbian? Yung lesbian po kasi, sila po yung, ang tag ito, sige, lesbian tsaka gay na lang para pareha sila. Sila po talaga yung pinanganak na lalaki or babae, ganyan. Pero ang sexual preference po talaga nila ay yung kaparehas same din. So kapag babae at feel niya babae rin, ang tawag sa kanya, lesbian. Pero hindi sila hindi sila transgender or sexual lang talaga. Attracted sila dito sa ganito. Pag lalaki, feel niya lalaki rin, siya ay gay. Ayan. Naku, inabot tayo ng 30 minutes. Pero sige, ipapapatuloy natin ang discussion natin tungkol sa SOGI at hit na hit po itong sa Iboklon ng Bayan. Magbabalik po kami mga katambay. Muli nating balikan Tambayang sa DWIZ. Ito na naman kami on behalf of Attorney Trixie and Attorney Ahmed na parang may nasikaso. Ako po si Attorney Nick kasama si bakla ng dekada. Drew Olivar, Mildred, Natasha, Angela, Ponce, Enrique. Charot! Kasi nga SOGI deal ang ating pinag-uusapan ngayon para sa mga katambay at kasosyo natin. Ito po yung panukala sa House of Representatives na naantala sa Senado. At ang mga tumututol daw rito ay Senator Villanueva, si Pacquiao, si Manny Pacquiao, at saka si Senator Tito Soto. Of all people, si Tito Soto na ang mundo niya puro ang daming kabaklaan sa may sa super GLA. Serena. Tapos siya mismo kumukontra, no? Pero hindi natin alam kung ano mga dahilan nila, no? Tingnan natin itong panukalang batas na ito. Bali, hindi pa to batas, ha? Pinag-uusapan pa lang. So dito, kanina, pinag-uusapan natin, ano ba yung LGBTQIA? Ayan, so, explain. Hanggang sa susunod, abot na ng letter Z, ano? Parang vitamins and minerals. May caps lock pa, tsaka parang ano, di ba? Asterisk. Baka may asterisk na next time, ha? Oo nga, meron na nga. Meron na. Plus, actually, plus. Ay, grabe naman na. Kasi pwede gawing password. Pero ano ba yung L? Kanina sabi mo. Lesbian. Yan yung mga babae. Babae talaga. Mukhang babae talaga. Na gusto ay kapwa. Kapwa babae din. Ang gay naman, lalaki. Na gusto ay kapwa lalaki. LG, di ba? Ano yung B? LGB. Pero attorney, bago tayo pumunta dito sa kwan, sa bisexual, no? Yung sa kwan, lilinawin ko lang na kapag gay ka, ay yung lesbian. Kasi may sinasabi din silang butch. Na baka magkamali kayo sa kwan. Yung butch po ay lesbian din siya. Lesbian siya, pero hindi po siya transgender. Mukha po kasing lalaki at ang kilos ay lalaki. Pero hindi nila iniisip na kwan sila, lalaki talaga sila.
So inisip nila, babae pa rin sila. Kung pa rin sila. Oo, kaya butch ang tawag doon. Butch ang tawag kasi doon. Parang, di ba may mga lesbians na girl, yung talagang nagbe-makeup, nakadress, pero gusto nila babae. Meron din namang mga lesbians na parang lalaki na. Kung kumilos talagang, pare, di ba, ganun sila. Kung kumilos talagang pare, tapos mga yo, di ba, gumaganon sila, di ba? Yan naman yung mga butch. Yes. Pero yung una, anong tawag sa kanila? Hindi sila butch. Anong tawag sa kanila? Hindi. Parang sa gay sana, attorney. Kapag talaga, wala ka ng ibang variety ng gay. O kaya wala ng variety ng ng lesbian. Basta ganun lang. Kilalang lesbian, magbanggit tayo. Yung talagang out siya. Ibig sabihin ng out, yung talagang lagtad na. Okay, di ba yung star ng Twilight? Si ano ba pangalan noon, yung babae doon na pinag-aagawan ng isang lobo at saka isang vampira? Si Juan. Ano pangalan noon? Kristen Stewart ba yun? Hermosa. Basta yun. Yung mga nanonood ng Twilight, di ba? So pagka naman gay, di ba may mga lalaki na talagang lalaki, ayan. Tapos ayan, ikaw, gay, di ba? Gay, I'm proud. Di ba? Itsura niya, lalaki kumilos. Alam niyo, pag naglalakad yan kanina, sabi ko sa kanya, shibuli siya maglakad. Hindi. Butch ba? Hindi, sa amin, ang kwan kasi, lilinawin ko lang ang gay, wala po yung sinasabi na pamintang buo, pamintang durog, pamintang shake, pamintang powder. May top, bottom, discreet, may ganyan pa. Super bottom, may ganyan pa kayo. At top notcher pa. Walang ganun, may downy. Wala pong ganon. So, basta gay. Gay ay gay. So, sila yung lalaki na nagkakusa sa lalaki. Tapos sa mga sikat na gay talaga yung lantaran talaga. Sino ba yung mga lantaran? Bukod sa sayo, ano? Ay, siguro si Kwan. Sino pa? Ewan ko lang kay Boy Abunda. Ay, talaga? Si Vice ganda ba? Ano siya? Hindi ko alam. Hindi ko nga alam eh. Kasi para sa akin din kasi, hindi tayo pwede ang mag-dictate yung kung ano ang gender nila, kung anong pagkatao So yung mga lalaki na lalaki, meron din naman yung mga lalaki na nagbibihis babae. Ibig sabihin sila yung mga effeminate, diba? Yung for example, si Mama Ricky. Di ba Ricky Reyes, padded shoulder siya, di ba? Tapos di ba nagkukulot, di ba? Karayom at gunting lang, di ba? Yan si Ricky Reyes, di ba? Tapos meron din yung mga nagbaba, mga pamuscle. May mga pamuscle din. Yan yung mga G. Okay. Ngayon yung B. Yung B naman, yung bisexual naman po ay dalawa po ang sex, yung kanila, preferred nila na kwan. Pwede sa girl. Pwede tignan. Chick boy. Pwede sa chicks, pwede sa boy. Alam mo kasi, sabi nila daw na, sabi ng mga psychologists, etc., na yung mga bisexual daw, may preference sila sa isang hindi pwedeng pagsabayin. Kumbaga, for example, kunyari, lalaki yan, tapos kasal, o kaya may ka-live-in, okay, na babae, okay. So, dun siya umuwi. Pero kunyari, after office, medyo nangati-ngati, or medyo feel niya lalaki, tapos meron siya ide-date na lalaki, may ganap sila, tapos pag uuwi pa rin siya sa bahay ng babae. Kumbaga, hindi pwedeng sabay. Ang nangyayari daw, yun lang mismong preference niya, babae. At minsan, nagsa-sideline siya, lalaki. Yun daw yung bisexual. Ang isang lantaran, si Channing Tatum. Ay, girl. Oo, lantarang bisexual pala yan. Pero married siya ngayon, although hiwalay na ata. Oo. Bi siya. Bikla. Oo. Yan po ang bisexual. Tawag namin sa kwan. Bikla. Oo. Tapos meron pa yung LGBT. Ano naman yung T? Ayan po, yung T naman po ay transgender. Yes, ang mga transgender sila yung... Ayan po, yung mga transgender naman po, ang meaning po kasi ng trans ay, parang transgender ay change. Ayan, oo. Parang switch, it's a switch. Kumbaga nagta-transition. Parang butterfly po, para mas maintindihan nyo po, caterpillar sila dati, habang tumatagal, naging butterfly, nahinog, ganyan. Ganito po kasi yan, ang transgender po, pinanganak silang lalaki, example sana lalaki or babae, kasi hindi lang naman pwede sa wala. So, pinanganak sanang lalaki, sinulat ng kwan, male, sabi ng doktor, pero lumaki, ganyan. Tapos nakwan niya, ay, parang feeling ko gusto, parang hindi, ito yung katawan ko dapat, hindi, wala ako dapat muscle, hindi dapat ako. Tapos ang ginagawa niya, nagtitake siya ng yung mga estrogen, mga pills, diba? Para lumaki yung boobs, yung ganyan. Diba? Pero hindi kailangan maging kwan ha. Hindi pa tapyas, hindi pa tinatanggal yung organ niya. Hindi kailangan magmukha kang babae,
ganyan. Basta ako yung nagtitake na robot. siya, oo. Oo. Kaya tawag doon Para maging transitioning. transitioning. Sila yung transgender. Transgender. Oo. Ngayon, pag babae naman, minsan, kagaya nung nangyari kay Charisse. Sharif. Pyramid. Ngayon, ano na siya, Jake Cyrus, di ba? Oo. Nagtanggal na ng di ba? Ng boobs, di ba? Tapos, kaya sa Pilipinas, ang tawag sa mga yan, di ba? Trans-Pinoy o kaya Trans-Pinay. Pero sa Pilipinas lang yan. Sa Pilipinas lang. Trans-Pinoy, Trans-Pinay. Sila yung mga nagte-take na ng mga ano-ano para magpalit, di ba? Yung mga dumadaan sa operasyon, mga operada. SRS. Oo. Yan naman, sila yung mga transsexuals. Oo. Yeah. Tapos, yung mga, yan yung transgender, yung sa LGBT. Yung Q naman, ay yun po yung mga Queer. Yung mga nagtatanong pa, yung parang tatanga-tanga. Charot! Hindi. sila yung hindi parang, pa sure. Yung parang kwan sila, ano ba ako? Parang ako nawawala. Oo. Naging part sila Curious. Yan yung matinasabi mga curious. Curiosity. Oo. Ganun po. Yung tripper, yun yung mga bi. Ganun ba yun? Ay, yung tripper, Yung feel lang nila, hindi rin? Ano ba yung mga Hindi rin. mga tripper? Parang inimbento lang talaga yung tripper. oo. Inimbento lang talaga yung sige. tripper. Kasi, attorney, may mga bakla dyan na parang hindi talaga nila tanggap yung sarili nila na bakla sila. Proud sila, I'm gay, aminin, pero parang may kwan pa rin, may fooling force pa rin, na parang nagkukwas ka na, hindi, kung ako, bisexual, pumapatol pa rin ako sa babae. Kasi natatakot sila na kuyugi. Yung parang basta sinamatao na, bakla ka. Hindi, pumapatol pa rin ako ng babae. Nagtitrip lang ako, ganyan. Parang gano'n. Merong Defense mechanism nila. May I pa, LGBTQI. Ano naman yung I? Yung I naman ay intersex. Oo. Ano yung mga intersex? Ay, yung intersex po, sila naman po yung parang nakakwan. Nung pinanganak sila, parang nagkamali yata yung tatangang-tangang doktor. Na parang hindi man lang sinuri talaga. Na parang, ay, porket walang lumabas na pututoy, diba? Ganyan. Na parang nagtago lang kasi, nag-hide and seek yung kaya ginawa silang girl. Pero meron pala. Ang famous na ganyan, yung runner. Ay, oo. Sino yan? Sino? Sino na yun? Yung famous na dati. Wait, sa Amerika ba yan o dito? Hindi dito. Hindi naman si Elma Muros yan, Hindi si Elma Muros. Ay, Elma Muros yan. Elma Muros. Hindi yata. Hindi yung isa. Babae yun eh. Meron nga. Naalala ko yan, na isang babae, tas merong nakita sa kanya, di ba? Oo, na lalaki pala siya. Kasi hindi liit masyado, di ba? So, yun yung I, intersex. Yung LGBTQIA. Ano naman yung A? Ay, yung asexual. Oo, asexual. Asexual naman po. Yan yung sila naman po yung parang mga walang kwan. Walang hilig kahit saan. Walang hilig sa mga sex, ganyan. Wala silang hilig sa kwan. Yung parang halaman. Parang halaman lang. Ganyan po yung mga pare, hindi po sila nakikipag. Ay, gano'n. Kasi talaga malinis talaga. Pero hindi naman siguro pare. Madre. Ay, hindi rin siguro. O mga asexual. Basta yun yung mga walang hilig kahit saan. At meron pang plus. Pansexual. Oo. Ano yung pansexual? Ayan talaga ang pinakamanya. Yung sa lahat talaga. Walang pinipili. Pansexual. Pansexual. Yan po talaga yung lahat na lang ng kwan. Titirahin. Alam mo ngayon, nilagay na nila sa ilalim ng batas, dito sa panukalan to, meron nga sinasabing plus pa. Kasi, kumbaga, bukas itong panukalang ito, hindi lamang sa mga alam natin ngayon na LGBTQ. May bago pa. Oo, ano pa? Meron pa? Trans-dirty. Ano yung trans-dirty na yan? May pauso ka na naman. Ito talaga si Boklo. Ano yung trans, Ako po yun. dirty? Dati, malinis, maganda katawan, ganyan. Ngayon? Matino ngayon, trans-dirty. Puro ano na? Puro X. pangit ako, ganon. Inimbento ko lang po yan. Wala pa akong sinasaktan na. LGBT ko, para lang sa kanya yan. Siya lang yun. Isang classification para lang kay Drew. Ako lang nag-iisa. Nag-iisa lang siya dyan. So yun nga, kino-cover na daw nito. Hindi lamang yung mga LGBTQIA, kundi lahat-lahat. Ngayon, ang short form na lang yan is LGBT plus. Yun ang sabi. Kasi, in the future, hindi natin alam, di ba? Kung magkaroon ng cybernetics, ibig sabihin, malay mo, meron yung mga half, robots, tapos half, humans, di ba? Malay natin, di ba? Tapos feel nila, kapwa robot nila, or kapwa nila, tao rin, di ba? So, hindi natin masabi, kaya masyadong malawak. Kaya ano bang coverage nitong batas na ito? Inaalis dito, nung binasa ko to, syempre nakita mo na rin to, nabasa mo na rin, yung diskriminasyon, inaalis. So, dapat wala na nga yung mga, alam mo, hindi na daw pwede dito tatanungin mo yung tao. Kunyari sabihin mo sa kanya, magpapaalam ko muna. Hindi mo pwedeng sabihin na, uy, babae ka ba lalaki? Wala nang ganyan. Dapat ngayon, magpaalam ko muna. Ano ang iyong soji?
Ay? Kasi sa ibang bansa, gano'n na pala. Ay, ganun. Ano ang iyong soji? May formal letter dapat. Formal. Alam mo, kaya pala napaka-importante ito. Kasi nung pinag-usapan namin ito, no, itong panukalang ito, sa ating bansa kasi walang problema. Kunyari ikaw, nandito ka ngayon sa Binondo, tapos pupunta ka ng, sabihin natin, Bohol. Yes. O kaya sa Quiapo, o kaya sa Baclaran, yung favorite mong lugar, di ba? O pupunta ka. O kaya, let's say, walang problema, di ba? Hindi ka tatanungin, di ba? Kasi di mo naman pinapakita ang passport mo eh. Pero kung ikaw ay pupunta sa isang bansa, kunyari isa kang sabihin natin transsexual, okay? Yung nag-ano ka na, nagta-transition ka. So imagine natin mga katambay, si Drew mahaba ang buhok, ayan. Tapos nagmi-mini skirt. Sabihin lang natin, kaya pumayat ka na. Ayan. Tanggap ka. Kanina ka pa, Miss Ermita naman ngayon. Dati ako, Isetan. Ngayon, Ermita. Bukas, Miss Raon. Sabihin natin ganun ang itsura mo. Okay. Tapos, pumunta ka sa isang bansa, ang itsura mo, ang haba ng buhok mo, ganyan. Tapos, titingnan ng passport mo. Ang pangalan mo sa passport mo, Baldomero. Grabe naman yan. Baldomero. Bulldog yung pangalan. Okay. Di ba, titingin sa'yo yung immigration, sabihin sa'yo, ikaw ba to? Kasi bakit ang itsura mo, girl na girl ka? O di ba, kamukha mo na si Angel Aquino, ang payat-payat. Pero yung sa picture mo, kamukha mo si sino ba yan? Yung lalaki yun? Yung yung kanya kahalik niya. Labrusca. Si Tony Labrusca. Attorney Labrusca. O di ba tititigan ka ngayon ng immigration, sabihin sa'yo, ikaw ba to? Either ikaw ang peke o yung passport mo ang peke. Kaya nung ginagawa sa kanila, dinidetain sila. Dinidetain, papa-explain pa, di ba? So hirap na hirap yung mga ibang mga trannies doon. Ngayon, kaya kailangan i-address natin ito. Kasi hindi naman natin maipagkakaila na sa panahon na tayo na iba't iba na talaga ang uri ng tao. Actually, attorney, madami akong kilalang ganyan parating nangyayari sa kanila. Masakit sa kanila yan. Talagang nakikita pa, naririnig pa ng mga tao na hindi ka naman lalaki, babae, nadidiscriminate na. Masakit sa kanila yun na A to pa sila. Correct. Airport to airport, ang sakit. Tama. O ito naman, paano kung kunyari ikaw, pumasok ka sa isang opisina, syempre, ihi ka na, ayan. Tapos dalawa lang yung CR, male, female. Naka-miniskirt ka nga haba ng buhok mo. Saan ka papasok? Mag-diaper. Diba? Okay. Saan ka papasok, diba? Ang hirap, diba? Pumasok ka sa girl. PWD, diba? Hindi pwede doon, diba? Wala ka namang hindi naman karamdaman yung pagiging bakla. Correct. Pumasok ka sa mga girls na CR. Siyempre, masyasyak yung mga girls doon, diba? Papaalisin ka. Papasok ka naman ngayon sa male CR. Magagalit din ng mga lalaki kasi nakasuot ka na pa. Alam mo, ang gagawin ko? Ano gagawin mo? Yung kapag si Arna ako, kung hindi nyo papapasukin, tatay ako dito. Sa gitna talaga, di ba? Doon talaga ako. Sige! Mildred talaga. Mildred! Diyan ka sa gitna. Yan ang mga pinaproblema talaga ng mga nakatambay kasosyo natin, ng mga LGBTQIA+++. Kasi nahihirapan sila. Yan naman tinatawag. Tapos maglalakad ka sa kalye, sisipulan ka, sabi sa'yo, bakla! Ganyan. Diba? Tapos babaihan ka, diba? Babaihan ka, diba? Maglakad, diba? Sayang mo sa mga hormone. Tapos pagka lumalaki ka, sabihin sa'yo, magpaklalaki ka nga, diba? Gaganunin ka, diba? O kaya kung ikaw naman ay babae, sasabihin sa'yo ganyan na, itong anak kong to, titibo-tibo, umayos ka nga dyan, bibigyan ng manika, hindi naman niya gusto manika, di ba? Ako, binigyan ako ng tatay ko dati. Barbie? Pinapili ako dati. Ano sabi sa'yo? Sabi niya, anong gusto mo? Itong Superman o kaya itong Barbie? Ano sabi mo? Kinuha ko yung Superman. Kinuha mo Superman. Tapos nung pag-alis, ay, lalaki yung anak ko, sabi ng tatay ko. Diba? Tapos nung nakalabas na, nakalis na, sabi ko, ay, naka-briefs! Pinagnasahan pala si Superman. Kaya pala. Yan ang sinasabi dito sa batas na ito. Bawal daw i-discriminate. Kumbaga dapat tanggapin sila ng buo. At saka bawal din mga hate crimes. Naalala mo nung 2014, diba? Merong isang transsexual na yung pinatay, diba? Si Jennifer Laude ng isang Amerikano, diba? Na hawak ni ni Harry Roque. Correct. Alam mo, ang mga nalithala, sa mga periodiko, nilagay na isang lalaki na nagpapanggap na babae, yun ang mga ginagamit nila mga headlines o kaya sinasabi nila dito. Kasi nagkunwari, yung word na kunwari o kaya panggap, di ba? Yun ang mga
pinagbabawal na dito. Dapat irespeto. Meron nga gumawa ng ganun, attorney. Diba meron? Sa Nagilian, La Union, yung parang sinabuyan ng asido. Yan mga hate crimes. Nagpanggap na babae, nagsuot ng pang-babae. Kaya kawawa din ang transgender. Oo, kaya sinasabi dito, bawal na yung mga hate crimes. Tapos ang isa pa rito sinasabi, yung bang mga pagka kunyari mag-a-apply ka ng trabaho, tapos sasabihin sa'yo, females only o kaya males only, mga ganyan. Maliban na lang kung talagang because of the nature of the job, kailangan talaga lalaki or kailangan talaga babae. Pero ngayon, bawal na rin yan. Yan ang sinasabi. Only. Oo. Yan ang mga pinagbabawal. Ngayon marami pa rito at saka bawal na rin yung kunyari, papakialaman ko paano ka manamit, paano ka magsuot, magsalita, pababawal na yan. Kasi nga depende sa sexual orientation mo. Tapos meron pa, attorney, yung sinabi nila na dapat tama yung paggamit mo ng Mr. and Miss, tama, she or he. Yes. Alam mo ba yung ating language natin, tayo mga Pinoy, tayo mas pinakamaganda nga yung language natin Kasi alam mo kung bakit? Dahil wala tayong gender binary. Pag sinabing binary, dalawa. Polarity, he or she, lalaki o babae, di ba? Pagka tinatanong ko sa Filipino, di ba sabi sa'yo, nasaan ang magulang mo? Hindi naman tinatanong kung tatay o nanay, di ba? Kasi wala tayong gano'n, may salita tayo, kumusta ang magulang mo? O kaya, kapatid, di ba? Kapatid, di ba? Kapatid ko si ganito o kapatid ko, hindi alam kung babae o lalaki kasi nga yung ating language nire-respeto. At inain ka nung araw Bakit di ba? naman? Kasi di ba mga babaylan nung araw, nung unang panahon, di ba? Okay. Di ba? Ang mga babaylan, in kasi nire-respeto sila hindi lamang sa larangan ng reliyon, kundi pati sa politika. Sila ang mga hinihinga ng payo. So yung bansa natin meron ganyan. Kaya lang nung pumasok na dito yung mga Kastila, ayan, dyan na nasira. Kasi ang mga Kastila, ultimo ngang mga gamit, merong gender. Di ba? La mesa. Hindi pwedeng tawaging el mesa, la mesa, kasi female daw yan. Ay, gano'n? Oo, gano'n ang Spanish na salita. Oo. Kaya nga yung pagka nag-greet ka, di ba? Kanina sinabi mo, hindi pagka umaga, sa umaga ibang sasabihin, sa hapon, di ba? Sa umaga, sa hapon buenas tardes. Bakit buena? Hindi bueno kasi female ang tingin nila. Meron kasing ganun may female, may male sila sa Spanish na salita. Kapag uminom ka ng alak, tapos babae ka, lasing. Lasing, oo. Paano pagkwan? Paglalaki, tomador, ang pangit, di ba? Oo, ang pangit, di ba? Oo. So yun mga ipagbabawal. Tapos dito magki-create na rin ng mga sa police stations, no? Mga presinto. Dati kasi, women's and children's desk. May pampaklo, no? Meron na lalagyan na nila na hindi na women's and children's desk na, kundi pati may LGBT desk. Kumbaga, isa na lang ang itatawag doon. Ay, alam ko na. Ang pangalan niya. Bakla. Baklang aalalay, kakalinga. Ay, ganon. Lalapit. Kalinga talaga. Oo. Meron. Wow. Oo. So, bibigyan na ngayon ng pangalan yung mga ganyan. Alam mo ba, nung nasa UP ako nagsimula nung namin, yung women's desk. Sa akin nagsimula, Babaihan. Diba? Kasi noong time na yon, nakipag-coordinate kami sa PGH sa UP kasi. Na meron kasi kami mga, ang tawag doon, yung parang, yung residency program na kailangan mag-devote ka ng ilang hours sa isang institution, ganyan. Walang women's desk. So, naggawa ako ng memorandum of agreement between UP para yung mga dumudulog na mga babae, mga inapi, sinaktan, sa mga presinto ay magkaroon ng lunas pagdating sa legal matters, okay? Oo, at doon nag-coordinate ako sa PGH kasi syempre pag sinaktan unang pupuntahan nila yung pagamutan, 'di ba? Sa PGH. So sa akin nagsimula yung women's desk. Wala pang wala pang ganyan. Sa'yo Meron din ako. 'Di ba ikaw may women's desk ka? Ako may coffee table. Table. Di ba? Hindi lang kompleto na, di ba? Hindi lang desk at table. Kumusta naman yung coffee table pala? Ay, wala pa rin ko. Kasi hindi po gumagana ang aking Facebook. Pasensya na po. Na-block ang bakla. Oo nga Pero pwede nyo i-message sa akin tapos i-present ko sa kanya. Sana may Facebook desk din. Oo. Itong Soji bill na ito kasi, sana, alam mo tingin ko rito, maganda na sana siya. Yes. Okay. Maganda na kasi at least mababawasan yung discrimination. Kasi meron tong parusa
Yep. Ito yung tinatawag na malum prohibitum. Yes. Sabihin, pinoprohibit lang ng batas, okay? Hindi naman per se masama, no? Yes. Although meron example, may masama talaga, bakit mo sasabuyan ng asido ang isang tao, Yes. di ba? Pero ito ay malum prohibitum. Ngayon, maganda tong simula kasi yung mga tao at least mapoproteksyonan. Kaya lang may kakulangan pa rito eh. For example, yung sa insurance, hindi makaka-claim ang partner mo kung ikaw ay isang LGBT, Yes. ano, hindi makaka-claim ng proceeds kasi kailangan magulang lang or anak, di ba? Relative. So mahirapan sila. Sa tax, mahirapan din. Hindi kayo pwede mag-file ng consolidated Ay, maganda income. pag-usapan yan. Oo, Tomorrow? diba? Sa Wednesday, oo. Okay. Tapos yung mga marami pang problema na pati sa property relations, okay? Although under sa batas natin co-ownership. Yes. So maraming hindi pa tinalakay dito. Sana nga tinalakay ito eh. Ano masasabi mo doon sa Soji Bill? Maraming salamat po. Hindi, yung Soji, ayan, dapat talagang hindi yung basta-basta, dapat plakado na. Tama. Diba? Ilang years na tayo, 17 years na tayo lumalaban. At parang nakita ko lang konti pa lang yung ipinaglalaban, parang pang transgender lang yata yung nakikita tama. ko. Actually, mahaba pa to eh. Dapat kulang actually nga tayo sa oras. Eh. Marami pang dapat talakay dito. Pero magandang simulain ito. Yung nga lang, dapat i-scrutinize pang maigi. So, nako, inabot na naman tayo ng isang oras. Medyo bitin tayo, no? Ako po si Atty. Nick na nagpapaalam pansamantala sa inyo, mga katambay at kasosyo dito sa Tambayan. Kasama ko po ang Buklo ng Bayan. Ayan, bakla pa rin. Drew Olivar, Mildred Natasha, Junior, the Third, the Fourth, yan, Amanda Page, Yes, and Pichi De Chichi. Leon. At abangan po ang susunod na programa, Pilipinas Ngayon. Nakasama si Miss Lolia Costa at Yes. Yusek Robert Rivera. Yes, Maraming nood salamat po kayo. Supportan din po natin ang pangalawang show. Tambayang sa DWIZ.